So, yan. So, good morning guys at welcome back sa ating YouTube channel. Ano po? So, yan. So, dun sa ating email at saka sa ating mga chat at saka sa ibang Facebook page yan, maraming nagtatanong about sa transfer. Ano, paano ba ang tamang pag-transfer at ano ba yung mga requirements? Ano po? Yan. So, dito, di-discuss po natin yan ngayon. Ano, para po medyo magkaroon tayo ng konting kaalaman pagdating po sa transfer, no? Lalo na parating na po magkakaroon po tayo ng election bonds. Bawal na po mag-transfer this coming January, ano? So we have guidelines on the transfer from one station to another. So actually this memorandum is coming or from Region 4A, ano? So yung DM OUHR Road, ano? 2023-1763. Pero yung talagang guidelines ng transfer is DepEd Order number 22, series of 2013. So this is the revised guidelines on the transfer of the teachers from one station to another. Ano po? So kung gusto niyo pong basahin, download nyo lang po yung DepEd Order number 22 series of 2013. Ano po, okay? So para po sa mga bago pa lang sa ating channel, so please don't forget to click the subscribe button and also the notification for more videos, lalo na kapag mayroong mga bagong updates pagdating sa DepEd ranking, DepEd hiring, lalo na't may inintay tayong bagong IRR para sa senior high school. Okay? Ayan. So, ito muna yung clarification, So, ito po yung nilalaman ng memo. So, pursuant to DepEd Order number 22, series of 2013, or the revised guidelines on the transfer of teachers from one station to another, specifically item number 6, which allow the transfer of teachers from one station to another, subject to the priority listed below. So, ibig sabihin, ito po yung mga kailangan, Ito yung mga reasons, basic reasons para po ma-approve yung inyong transfer maliban po doon sa vacancy, doon sa kabilang station or sa kabilang division or region. So, unang-una, letter A, when the teacher is declared excess by the school head and or her expertise or area of specialization is needed in another school, district, or division. Ayan. So, yan po yung una nating reason. So, pangalawa, the teacher has served for more than 5 years. O again, so at least po 5 years, pwede ka na mag-transfer from outside his or her home, barangay, municipality. Kung kayo po ay nasa kabilang district, kung kayo po ay nasa kabilang division or kabilang region, pero yung bahay niyo po ay nasa kabila, yan. So, pwede po kayong, priority po kayo sa pagta-transfer. Or that is one of the valid reasons. Ano po? So, letter C, the teacher is bona fide resident of the barangay. Ibig sabihin po, lilipat lang po kayo dun sa inyong barangay. Kung kayo po ay nasa kabilang district, so lilipat po kayo dun sa inyong district kung saan po kayo ay botante. Ito po ay nakalagay, ang evidence po dito ay yung Teachers Voters ID, under Republic Act number 8190, Localization Law. Again, pwede nyo po itong iside kapag kayo po ay gagawa ng request letter, Republic Act number 8190, Localization Law. Yan. So, provided na kayo po ay resident ng barangay na yon. And letter D, so the teacher is joining his or her husband, wife, in the same school, So, kung kayo po yung asawa niyo po ay doon nagtuturo, ayan. So, pwede niyo po yung maging reason, under IRA number 4670, Magna Carta for Teacher or Public School Teachers. Ayan. So, isa po yun sa mga examples. Pero again, mas maganda po kung talagang reasonable yung ating pag-transfer. So, letter E. Letter E na ba tayo? Ayan. So, the teacher is, letter E, she is a nursing mother. Ayan. Kung kayo po ay bagong anak or may anak po doon sa, bagong anak, pero napakalayo po ng inyong station, pwede nyo po yun i-request. She is a nursing mother. So, ang legal basis po natin, Presidential Decree number 063, dated December 10, 1974, or Child and Youth Welfare Code. Yan, pwede nyo po yan i-cite, And letter F, the teacher's life is in danger. Yan, kung medyo delikado sa lugar nyo. So, pwede po kayong magpa-transfer. Maliban na lang po, make sure po na na-meet nyo po yung una kanina, na kayo po ay at least
5 years. So, dito sa amin at least naka 3 years. Pero at least dapat po naka 5 years kung kayo po ay magpapa-transfer ano. Ayan, so tapos kung may mangyari pong ganito ano, teacher's life is in danger due to armed conflict, yan merong kaguluhan dun sa lugar, puwede niyo pong i-request yan ano, mas maganda kayo na po mismo yung pumunta sa division para i-request ano po, hostilities or other similar circumstances in the area where the school is located, ayan. Puwede po 'yan, 'yan. And that, last po natin na reason, he is she is in poor health condition. Lalo na kung yung school niyo po ay medyo malayo, medyo matarik, kailangang hindi na kaya ng sasakyan, 'no, or kayo magbabangka, 'yan. She is in poor health condition as evidenced by pertinent medical records to that effect, ano. Provided po na meron kayong, MOBs or additional ano, na medical certificate. I-attach niyo po dun sa inyong request as proof or as MOBs na kayo po ay katunayan ay merong medical conditions na kailangan na medyo malapit sa bahay. Ano? Kasi kung malayo, yun, magta-travel, ayan, mahirap. Yan. So, ito po yung mga basic reasons na dapat po ay na-meet nyo. Ano? Ito yung mga possible na reasons na para mas mabilis or ma-approve po yung inyong transfer, no? Either to other division or to other region. Yan, pwede po yan. So, next po, ito naman yung flowchart of guidelines on the transfer of teachers from Region 4A to other region. Ayan, kung kayo po ay taga-Region 4A, so ito po yung tamang proseso. So, si teacher po ay magpa-file or magpa-file ng letter or request letter. Ano po, bibigay po sa school head. And then sa school head po ay gagawa ng referral or endorsement to the division office. And then pagdating sa division office, ano po, si SDO naman po ay mag-i-endorse, ano, papunta po sa receiving SDO. Yan. So, papunta po sa kabilang SDO. Papadala po. Normally po yan, diretso po sa region. Kasi region po ang magpapadala doon sa region to region kasi yung transfer. Ano? Receiving SDO request granted. Yan. Kapag no, so return to the originating SDO which shall inform the teacher and the school head of the reason cited. So, marireceive nyo po yung letter. Kung kayo po ay hindi natanggap, for example, at wala pong bakante doon sa lugar, ibabalik po sa inyo yung inyong request na may naka-attach po doon kung ano po yung reason bakit hindi kayo natanggap. Pero kung yes, ano, natanggap, ito pababa. Return to originating SDO which shall inform the teacher and the school head with the advice to submit transfer of documents. Yan, kapag kayo po ay pinapag-submit na, ibig sabihin, good to go po yung inyong transfer. Yan, and then po, next, originating SDS, ito po yung sa atin. Originating SDO shall forward the documentary requirements or transfer to the receiving SDO through the regional office. Ayan. So, ibig sabihin po, ongoing po yung ating process. So, the DepEd Regional Office originating region. So, galing po sa Region 4A, papunta po sa ibang region. So, to transmit by endorsement the necessary requirements through the regional office. So, of the receiving region. Ayan. So, ganun lang po kadali yung process. Kung sakali naman po hindi agad na-approve, ano, pagbalik nag-request po kayo, pero hindi po na-approve. So, try nyo na lang po, ano, after 3 months or 6 months, mag-request po ulit po kayo, baka po meron ng bakanting item. Ano po? Or kung gusto nyo po mapadali, abangan nyo po yung selection process dun sa region na yun. Mas maganda po kung kayo po ay mag-a-apply ano, para po mabilis. Pero still, yun po, kakausapin niyo kung kayo naman po ay ma-apply, so kausapin niyo na lang po yung division na kayo po ay, yun nga, dati ng empleyado, ano, para po hindi magkaroon ng gap yung inyong service record. Okay? Yan, so let's continue. Kung may tanong po kayo, so message nyo lang po ako dito sa ating YouTube channel. Hopefully po ay matulungan po natin kayo ano, sa mga minor na clarification. Kung hindi naman po natin masagot, much better po ay punta na po sa division office. Ano po, sa inyong division office. Yan. So, the next process po natin, this is the flow chart of guidelines on the transfer of teachers from one division to another. Ibig sabihin po, one division to another. Dito po kasi sa Region 4A, madami pong divisions. Ano po? Yung kanina po kasi,
region to region. Pero sa isang region, napakarami po ng divisions, ano? Kung hindi po ako nagkakamali, 23 po ang division sa Region 4A ano, sa Calabarzon. Ngayon po, etong process na 'to para naman po ito sa division to division within the region. Okay. So unang-una, gano'n din sa kanina, si teacher magfa-file ng request for transfer, sasabit sa division office. Si division office papadala or gagawa ng endorsement ano, papunta po dun sa receiving ano. Pero normally dadaan pa po 'yan sa region. Then si region magpapadala dun sa SDO kung saan po kayo magta-transfer. Ayan, kung sakali po hindi ma-approve, ibabalik po yung inyong papel and then nakalagay po do'n yung reason bakit po hindi kayo natanggap or na-approve yung inyong request for transfer. Kung natanggap naman po, nakalagay po yan, yes, pababa ng pink. So, return to originating SDO which shall inform the teacher and the school head with the advice to submit transfer. Yan, nakalagay po doon na kayo po ay tinatanggap ano, at nakalagay din po do'n kung kailan niyo po dapat ma-comply yung mga documents. So, nakalagay po do'n, ayan. So, dapat po ay mabilis niyo pong maasikaso, ano, para hindi po magkaroon ng lapse yung inyong service record. So, originating SDO, yan, bumalik na po sa atin, shall forward the documentary requirement to transfer to receiving SDO. So, papadali niyo po lahat ng inyong requirements. So, to inform the teacher transfer of the first day of service. Pag napadala niyo po yung requirements, again, yung receiving SDO kung saan po kayo dilipat, magbibigay po or i-text or i-email po kayo or i-inform po si division, Region 4A, ano, i-inform po si division nyo kung kailan po yung inyong first day para po masabi nyo po sa inyong current station na kayo po ay magpe-first day na sa kabila, ano, para po walang maging gap yung inyong transfer o yung inyong records sa GSIS. Ayan. So, eto po yung mga sinasabi kanina, no, na mga documentary requirements na kakailanganin niyo po kapag kayo po ay magpe-first day na doon or lilipat na po doon sa kabilang division, no? Hindi po ito yung mga requirements na kakailangan pag-apply ng request for transfer. Ito po kapag na-approve na. Ano po? So again po, ang legal basis po natin ay DepEd Order number 22 Series of 2023. Yan, kung medyo malabo po yung aking explanation, download nyo na lang po yung DepEd Order number 22 Series of 2023 para po mas mabasa nyo po yung other details. Ano? Yan. So again po, documentary requirements. So division clearance. So ito po yung mga galing sa inyong division. And then service record. No? Nakalagay po dun yung kailan yung last day. And then, last day of service, ito po ay nanggagaling sa school. Performance rating, nanggagaling po ito sa school. Certification of unused leave, nanggagaling po ito. Unused leave or service credit, nanggagaling po ito sa inyong division. Certification of last salary and benefits received, nanggagaling sa division at saka sa region. Ano? Check na lang po kung sa division o sa region. Special order of transfer, ayan, nanggagaling sa division. PDS, ito po yung personal nyo na po ito, personal data sheet. Certification of eligibility, ayan, so sa inyo po gagawin at saka po yung position description form. Ano po, kung meron po ang inyong SDO or kung kayo po yung gagawa. Ayan, yan po yung mga documentary requirements. Ano, kung meron pa po, depende po sa division at saka sa region kung ano pa yung dapat i-comply. Again, ito lang po yung mga basic and mandatory requirements for transfer to other region or other division. And by the way po, we have sample files here. Ano po? So, sample letter of intent, request letters, yung mga tabbings, folders, ano po yung kailangan sa pag-apply ng teaching and non-teaching position sa DepEd. So again, we have sample files. All you need to do is to scan the QR code and or fill up the link below this video to get the or to receive the sample files. So once again, thank you for listening. Kung kayo po may mga katanungan, may mga video na gustong ipagawa, so message nyo lang po ako sa ating YouTube channel or mag-chat lang po kayo dito sa ating chat box. So once again, thank you so much for listening.